miss yung Mission Impossible na yun. Pero, good job. Good job. Ay! Dito kami sa Piazza del Popolo. Del Popolo. Yung pinuntahan namin para siyang isang stretch ng mga luxury brand or shops. Ang Piazza del Popolo ay isang kilalang plaza sa Rome, Italy. Ang ibig sabihin ng pangalan nito ay plaza ng mga tao. Isa ito sa pinakamalaking open space sa lungsod at madalas puntahan ng mga turista. Noong unang panahon, ito ang pangunahing daanan papasok ng Rome, kaya dito dumaraan ang mga biyahero at mahalagang bisita noon. Sa gitna ng plaza makikita ang isang mataas na obelisk na galing pa sa Egypt at libo-libong taon na ang tanda. Ito ang sentrong simbolo ng lugar. Mapapansin din dito ang dalawang magkatabing simbahan na tinatawag na Twin Churches na magbibigay magandang disenyo at balanse sa buong plaza. Oh, sa haba ng lakaran, ito palang Spanish Steps. Piazza Navona. Maraming mga tourist spots dito na isang tagusan lang dito. Doon galing kami. Yung Piazza del Popolo. Isa siyang stretch ng puro mga branded na mga stores. Gusan niya is merong mga tourist spots yung pinakadulo na. Kaming place. Ito yung pinag-shootingan ng Mission Impossible ni Tom Cruise. Spanish Steps. Ang Spanish Steps ay isa sa pinakasikat na tourist spot dito sa Rome, Italy. Matatagpuan ito sa pagitan ng Piazza de Spagna at ng simbahan ng Trinità di Monti sa taas. Mayroon itong mahigit na 100 baitang at ginawa pa noong 1700s. Dinsenyo ito para pagdugtungin ang plaza at ang simbahan sa taas ng burol. Tinawag itong Spanish Steps dahil malapit dito noon ang Spanish Embassy. Ngayon, paboritong tambayan ito ng mga turista para magpahinga, magpa-picture at mag-enjoy ng view sa paligid. Isa ito sa mga lugar na talagang dinadayo kapag bumisita ka sa Rome. Simple pero very iconic. Good, thank you. Sa last stop namin for second day, dito na kami tambay sa Piazza Navona. Wow! Isa siyang parang keskusto nila dito na puro restaurant na dito yung sinasabi ko na pag kumain kayo sa mga restaurant dito, halos doble yung presyo niya. Kaya kakain kayo, medyo labas ng tourist spot. Pero dito, grabe, ganda nito.
Ang Piazza Navona ay isa sa pinakamaganda at pinakabuhay na plaza dito sa Rome. Kilala ito sa malawak na open space at sa magagandang fountain, lalo na ang sikat na Fountain of Four Rivers na nasa gitna. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay dating stadium ng mga Romano kung saan ginaganap ang mga palaro at events. Kaya mapapansin na pahaba ang hugis ng plaza hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, isa ito sa paboritong pasyalan ng mga turista dahil puno ito ng art at street performance. Maraming street artist dito na nagpipinta at nagdodrawing ng mga portraits mismo sa kalsada. Pwede kang magpagawa ng sariling sketch at painting bilang souvenir. Meron ding mga musicians at performers na nagbibigay saya sa paligid kaya very lively ang atmosphere. Ang Piazza Navona ay perfect spot para maglakad, manood ng street art at maranasan ang creative at culture side ng Rome. Are you? Okay. You like the show? Yeah! Better. Okay. Normally the people give me 2 euro people e 5 for family. Di solito persone lasciano 2 euro a persona e 5 famiglia. Fate voi. Ah, that's it. It's that way. And don't push. One by one. Good job. Good job, good job. Thank you. Gracias. Kapag nasa Rome ka, dapat matikman mo ang tunay na Italian pizza. Simple lang ang toppings pero fresh at dekalidad ang ingredients. Niluluto ito sa wood fire oven, kaya crispy ang crust at mabango ang lasa. Subukan ang mga local pizzeria at maliliit na trattoria dahil dito kadalasang authentic ang luto. Pwede kang umorder ng classic na margarita o iba't ibang flavors depende sa gusto mo. Mas masarap kainin habang mainit. Perfect food stop habang naglilibot sa city. First stop namin sa third day namin dito is Roman Forum. Ito yung pinaka-entrance ng Roman Forum. Ayun yung sa Colosseum. Then ito yung pila ng Roman Forum pero meron na kaming online ticket eh. So mamaya punta muna kami doon. Yung normal ticket lang sa online. Ito yung pila. Pero pag may tour guide kayo, mas mabilis yung pila ng tour guide. Siyempre kung ano yung merong pila. Dun yung ano, maganda. Grabe. Enjoy nyo na lang. Yung mga tropa natin dyan, once in a lifetime, puntaan nyo tong Rome, Italy. Grabe, nakaka-amaze kung paano talaga nila ginagawa yung ganitong parang city na siya. Putik yan. Worth it na kung gusto nyo makamura, maghanap kayo ng mga murang ticket. Pero kung medyo may budget naman kayo, don't worry sa mga gagastos nyo, as in worth it, once in a lifetime experience. Hindi namin alam kung saan kami papasok kasi kala namin isang straight lang siya, pero meron pa siyang mga parang pag didiretso kayo, meron pa kayong option na kakaliwa, kakanan. Kaya talaga magbibigay kayo ng oras dito. Laki po, hanggang dun po. Oh, grabe. Kaya pag mahilig talaga kayo sa history, ang Roman Forum at Palatine Hill ay dalawa sa pinakamakasayasayang lugar dito sa Rome. Kapag gusto mong makita kung saan talaga umiikot ang buhay ng sinaunang Rome,
ito ang lugar na dapat mong puntahan. Ang Roman Forum, ang dating sentro ng politika, relihiyon at negosyo noong unang panahon. Dito ginaganap ang mga meeting ng gobyerno, paggawa ng batas at mahalagang seremonya. Makikita pa rin ngayon ang mga guho na templo, government buildings at matataas na haligi na mahigit 2,000 taon na ang tanda. Habang naglalakad ka rito, para kang nasa gitna ng sinaunang lungsod. Katabi ng Roman Forum, ang Palatine Hill, isa sa 7 burol ng Rome. Ayon sa alamat, dito nagsimula ang lungsod at dito raw naninirahan sina Romulus at Remus. Sa kalaunan, dito rin itinayo ang mga palasyo ng mga emperador, kaya makikita ang malalawak na ruins ng kanilang tirahan at mga hardin. Bukod sa history, kilala rin ang Palatine Hill sa magandang view mula sa itaas. Tanaw mo ang Roman Forum at ibang bahagi ng Rome, kaya perfect spot ito para sa photos at video shots. Ang pagbisita sa Roman Forum at Palatine Hill ay parang paglalakbay pabalik sa pinagmulan ng Roman civilization. Yun o, katapos lang namin kumain. Punta na kami sa may Colosseum. Ito kami kumain sa may... Pag mga ganito at medyo malayo-layo ng konti lang sa may tourist spot, yung mga pasta nila nag-range ng 10 to 14 euro. Pero pag yung nandun kayo sa mismo sa may tourist spot, nag-range na ng 20 euro. So malaking difference. Marami rin mga ganito malapit sa Colosseum. Yung Colosseum, kaliwa lang, ayun, tawid lang Palatine Hill tsaka Roman. Tapos kaliwa, Colosseum na. Yung kahabaan ng Colosseum, Roman Forum, Palatine, sobrang daming tao. Tapos may makikita pa rin talaga kayo ng mga yung nag-i-scam, yung nagbibigay ng mga bracelet. Tapos kala nyo is free, pero pag naisuot na sa inyo is hihingan na kayo ng donation. Pag ganun naman, pwede nyo naman dun ibalik pa. 12 noon. Punta na kami ng stadium. Main event namin. Grabe. Tatandaan nyo, huwag nyo kakalimutan na magsuot ng proper attire. T-shirt lang na maayos, tapos shorts, pwede na yun. Tsaka huwag nyo kakalimutan shades. Importante lalo na sa mga lalaki. Dito na kami sa largest structure dito sa Rome. Historical structure dito sa Rome. Yung capacity nito is 50,000. Halos kasing laki ng arena sa Bulacan tsaka sa Singapore. Ganun kalaki. Imagine niyo kung gaano nila katagal ginawa nito, gaano kabusisi na wala pa yung mga equipments para gumawa ng isang stadium. Ngayon sobrang ang dami ng mga equipments na ginagawa, di ba? Ito halos mano-mano lang talaga siguro lahat, di ba? Tsaka nagtataka kami dati, bakit ang gagaling nila gumawa. Naisipan ko nga pala kasi dati wala ka namang gagawin, wala namang cellphone, kaya yung mga tao sobrang skillful para gumawa ng mga structure na ganito. Napaka amazing sa labas, oh. Yun nga lang, sa labas makikita nyo rin gaano karami yung tao hanggang dun. Kaya mag-book kayo ng online in advance. Around 17 to 18 euro lang ata siya. Tapos wag nyo tatapon yung ticket kasi pwede nyo siyang magamit din doon sa Roman Forum at Palatine Hill. Magkakatabi lang sila. Yun lang.
So hanapin na namin yung entrance. Yun guys, no, nakapasok na kami sa entrance. Ang kailangan nyo lang dito, don't forget na may ticket ka kayo syempre, pati any identification ID para for confirmation na sa inyo yung ticket. 15 minutes before the schedule nyo, pwede na pumasok. Gladiator! Lalabas na ako! Daming tao dito. Grabe. Ito na, this is the moment. Labanan na ng aking gladiator at aking misis. Kami maglalaban na dito. Tayo. Kami maglalaban ng misis. Bak sen de bak. Là, maman, il y a une trappe. Maman, regarde, ouais. Vous voyez une trappe là-bas en bois. Ganito pala yun guys, na may iba-ibang ticket pala. Hindi pala lahat ng ticket pwedeng umakyat sa taas. May mga ticket lang na dito lang din sa baba yung ruta. Tapos ang dami pang tao, parang prosesyon. Nandito pala kami banda sa labas. Kanina nakita lang namin yung pinaka stadium, yung Colosseum doon. Pero ang dami pa ring tao. Pero i-search nyo na lang din kung paano kayo anong ticket yung pwede kayong umakyat. Ganito yung mga hindi napapakita sa vlog eh, kung gaano karaming tao. Grabe. Dito na kami sa Colosseum ng aking asawa. Dito na kami magtutuos. Meron pang yung binayad naming normal ticket. Ito lang yung mga normal. Pero meron din ata na mas mataas pa dun eh. Ayun o. Yun nandun sa pinakataas pa. And meron din dun sa baba na pwede rin natin ata sa ticket natin ito eh. Mine. So for me, sulit na rin yung 17 euro about sa... Ang Colosseum sa Rome, isa sa pinakasikat na makasaysayang lugar sa buong mundo. Ang Colosseum ay itinayo noong 70 hanggang 80 AD. Kahit mahigit 2,000 taon na itong nakatayo, isa ito sa pinakamalaking amphitheater na ginawa ng sinaunang Roman. Noong unang panahon, dito ginaganap ang mga laban ng mga gladiators, animal hunts at iba pang pampublikong palabas para sa mga tao. Para itong sinaunang stadium at kaya nitong maglaman ng humigit kumulang 50,000 na manonood. Kahanga-hanga ang disenyo nito dahil gawa ito sa bato at konkreto at meron itong maraming arko at pasilyo para mabilis makapasok at makalabas ang mga tao. Advanced engineering ito para sa panahon nila. Kahit nasira na ang ilang bahagi dahil sa lindol at paglipas ng panahon, nananatili pa rin itong simbolo ng kasaysayan at galing ng Roman architecture. Hanggang ngayon, milyon-milyong turista ang bumibisita dito bawat taon. At ang Colosseum, isang buhay na paalala ng sinaunang Rome. So guys, hopefully nag-enjoy kayo sa aming video sa Rome tour dito sa Italy. So, thank you for watching and see you on the next video. Nahadan, moy moy!